sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon at ang simbahan ipinapanalangin na maisaloob natin ang mula sa Espiritu ng Diyos nang sa gayon ng kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay at liwanag ay masalamin sa ating salita, sa ating gawa at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman mga kapatid, upang tunay nating maisaloob ang mga biyaya na mula sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mo akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto'y kahit paalipin. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin, wala namang nangyayari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asan lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan, sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit, at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapamahama ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon ay siyang binubuhay gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan.
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipaang kawanis, siya'y nagtatangay at naipapadpad kung hangay umihip. Sa taong matuwid ang Panginoon, siya'y mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo pong lahat. Sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa ang isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ang lasa, paano ito mapaaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon, ang simbahan, tayo, ipinagdarasal natin na maisaloob natin ang mga biyaya na mula sa Diyos. Ang kanyang karunungan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay, ang kanyang liwanag. At ano yung tanda na tayo, na iisaloob na natin ang mga biyaya na mula sa Espiritu ng Diyos? Batid na natin
kung para kanino tayo. We become fully aware to whom we belong. Kapag tatanungin ko kayo, kanino kayo belong? I belong, Father, to my husband. I belong to my wife. I belong to a group of community. I belong to a particular party. That is temporary belonging. Because your true belonging is God's. Ang tunay na nagmamay-ari at tunguhin ng ating buhay ay ang Diyos. At kung sino man ang magsasaloob ng mga biyayang mula sa Diyos na babatid nila, lalakad sila sa landas patungo kung saan sila dapat. Kung ano dapat ang kanilang hantungan, ano dapat ang kanilang puntahan. Kaya naman, sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin na may mga bagay na humaharang sa atin para tayo ay tunay na makapunta sa Diyos. Para tayo ay tunay na maging kay Kristo. There are those things in our lives that hinder us from truly belonging to God. Nakinig ba kayo ng Ebanghelyo? Kadalasan, nung sinabi sa Ebanghelyo, parte ng katawan natin, hindi ba? Panagkasala ang kamay, putol. Kaninong kamay? Hindi kamay ng katabi mo. Kamay mo. Panagkasala ang paa, anong gagawin? Putulin. Hindi paa ng kumari mo. Kung hindi, paa mo. Panagkasala ang mata, dukutin. Hindi mata ng kasumba mo, kung hindi mata mo. Anong sinasabi nito sa atin? Na ang haharang sa atin papunta sa Diyos ay wala sa paligid natin, kung hindi tayo rin mismo ang humaharang. Manggagaling sa atin ang haharang para tayo'y hindi makarating kay Kristo. Para tayo'y hindi makapunta sa Diyos. At totoo po yun. Kaya po yung first reading, napakaganda. Napakinggan nyo ba? Kung kayo po ay magbubukas ng banal na kasulatan, ang title na nilagay dito sa chapter 5 from the book of Sirach ay ito, sobrang pagtitiwala sa sarili. If we will put that in modern language, believe na believe sa sarili. Galing na galing sa sarili. Gandang-ganda sa sarili. Husay na husay sa sarili. At dahil sarili, ang mata nakatuon lang sa sarili. Ang kamay nakatuon lang sa sarili. Ang paa nakatuon lang sa sarili. At dahil nakatuon sa sarili, humahad lang ang mga ito patungo sa Diyos. Anong gagawin? Putulin. Alisin. Tanggalin, nang sa gayon tunay tayong makarating, tunay tayong makasapit, tunay tayong maging kay Kristo. Sapagkat alam po ninyo yan, kapag mayroon tayong pangangailangan sa buhay, matinding pangangailangan sa buhay, kadalasan ang ating mata, ang ating kamay, ang ating paa, nakatuon na lang sa ating pangangailangan. We are so stuck with what we need in our lives. We navel gaze on what we need in our lives. Na para bang tayo lang ang may kailangan sa mundo, tayo'y kawawang-kawawa, kaya dapat unahin ko
tingnan ko, bigyan ko ng buong-buong atensyon ang pangangailangan ko. But when we begin to be so focused, when we begin to be excessively looking at our own needs, we become greedy. Neediness can lead to greediness when we are so fixed on what we need. Kaya ang sabi ng Ebanghelyo, totoong may kailangan ka, totoong may hinahanap ka sa buhay mo, but don't be stuck with it. Have your eyes set on God. Have your hands set on God. Have your feet set on God. Yun ang lakaran mo para yung neediness mo will not end into greediness, but receptiveness of God's grace. Kapag ang mata, kapag ang paa, kapag ang kamay nakatuon sa Diyos, bubukas yan. At ang magiging disposisyon natin ay tumanggap ng biyaya sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, mahalaga yan in the growth of our spiritual life. That every need that we have in our lives, we need to see that it is an opportunity for us to welcome God in our lives. Hindi yung magrereklamo, magtuturo, maghahanap ng sisisihin, maglulugmok, magkukulong sa kwarto. Every need is a moment to receive God. Kaya po kayo nandito ngayon. May ipinapanalangin kayo. May idinudulog kayo. May kailangan kayo, hindi po ba? Pero hindi kayo nagpunta sa mall. Hindi kayo nagpunta sa park. Hindi kayo namasyal. Sa pangangailangan ninyo, lumapit sa Diyos. And be assured, because you have chosen God, you will receive the choicest blessings from Him. Let us make our neediness a moment to receive God. Kaya nga mga kapatid, sinasabi natin, whatever problem you are in, whatever crisis you are in, every crisis moment is a miracle moment. As long as you come to God, as long as you receive Him. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin, lalo kayong mga dumalaw, bumisita dito sa pambansang dambana ni San Padre Pio, na ang iyong paningin ay hindi lang sa pangangailangan. Ang inyong mga kamay ay hindi lang kikilos, ang inyong mga paa hindi lang maglalakad para punan ang inyong pangangailangan. Ibubukas nyo ito. Pagpapaturo tayo kay San Padre Pio kung papaanong ibukas ang ating sarili nang sa gayon ang Diyos ang magpupuno sa kailangan natin sa buhay. At kapag siya ang nagpuno, higit sa inyong inaasahan. It is a kind of blessing that you have never imagined in your life that you will receive. Ano lang ginawa natin? Ibinukas ang pangangailangan. And because of that, we have received the tremendous grace that comes from God. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin kami makapakinabang ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang ba'y pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang kordero ng Diyos, narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Panginoon ng aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Diyos sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina'y makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Damana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenaria at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawain ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, atin pong suportahan ang patuloy na pagpapatuyo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inosluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Nawa tayo'y magsilbing biyaya ng kanilang parokya. Ikalima, sa darating na ikalima ng Marso ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa ating simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ika-6, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay magandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenaria.
Para sa mga nais makiisa, maaari kayo magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Maraming salamat po at naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin at naipagdiwang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.